Ang tugatog ng buhay. Kabanata 2401. Ang B** na yan, Ins Larkin, malandi at nangalon niya sa isang lalaki. Ngayon, nakipagsabuatan pa siya sa mga undead na demonyong halimaw at ginawan kami ng napakahusay na pagkabansot. Nararapat talaga siyang mamatay. Hindi mabilang na mga tao ang sumigaw habang nanlalaki ang mga mata sa galit. Gayunpaman, maraming tao ang namatay sa sampal ng dakilang peteng kaagad. Si Alex at Ins na tumakas sa malayo ay labis na natakot kaya ang kanilang mga puso ay tumibok ng 2 beses ng mas mabilis. Ang dakilang peteng na iyon ay hindi ang ama ng ghost shark ngunit ang anak nito. Kakaiba. Kahit na hindi kilala ang dakilang peteng na ito ay nakakapagsalita ng wika ng tao at mukhang matalino. Isang undead na demonyong hayop. Hindi ba't may nagsabi na ang isang tao ay mawawala ng katalinuhan at magiging isang nilalang na mayroon lamang instinct ng isang hayop na natitira pagkatapos ng kontaminasyon ng Undying Clan? Tahimik na nag-uusap sina Alex at Ins habang napuno ng pagdududa ang kanilang isipan. Hindi rin maintindihan ni Ins ang mga undead na demonyong hayop. O sa halip, hindi marami sa ngayon ang talagang nakakaunawa sa mga undead na demonyong hayop dahil walang sino man ang nang-ahas na lumapit sa walang katapusang dagat mula noong sinaunang panahon. Sa kabilang banda, ang mga undead na demonyong hayop ay hindi pa nakarating sa pampang. Sa kanilang maikling pag-uusap, ang dakilang peteng ay nagsagawa ng pagpatay. Ang koalisyon ng pagkubkob na dinala ng Peacock Tribe ay binubuo ng kasing dami ng 1,000 tao. Ngayon, gayunpaman, karamihan sa kanila ay patay na ang natitirang daan o higit pa ay nakakalat sa lahat ng direksyon, tumakas ng buong lakas. Samantala, ang dakilang peteng ay tila hindi na interesado sa mga kampo na ito. Sa halip, umikot ito sa paligid ng ghost shark. Hanggang sa isang tiyak na sandali, tila napagtanto nito na ang ama nito ay hindi na nito ama. Sa halip, ito ay naging isang katawan upang tahanan ng kaluluwa ng ibang tao pagkatapos ng kamatayan. Bagamat patay na, kailangan pa itong gamitin ng isang tao. Nagbuga ito ng dagendong. Bigla nitong nilunok ang ghost shark sa tiyan nito sa isang lagok. Pagkatapos tumalikod ito at tumingin sa direksyon ng malayong Alex. Ginawa nitong pangunahing kaaway sina Alex at Ins. F***. Bumilis ang tibok ng puso ni Alex nang may babala sa kanyang katawan. Hindi nagtagal, naramdaman ng kanyang kamalayan ang isang malakas na kapangyarihan ng kaluluwa na nakalock dito. Ito ay dapat na mahusay na peteng, hindi upang banggitin ang uri ng napakatinding mali siya at pagpatay na layunin. Talagang itinuring siya nito bilang isang kaaway sa pagpatay sa kanyang ama. Bilisan mo at umalis ka na. Sa sandaling yakapin ni Alex ang slim waist ni Ins, gumaan ang kanyang mga paa gamit ang pinakamalakas na instant teleportation kasama ng basbas ng rune para tumakas ng mabilis hanggat kaya niya. Array! Sigaw ni Ins habang nakahiga-pahiga. Hindi lamang ang gayong postura ay lubhang hindi komportable, ngunit ito rin ay hindi maliwanag at awkward. Sabi ni Alex, tigilan mo nga yan, ouch. Nung nakayakap ka sa akin mula sa likod, sobrang higpit ng pisil mo na halos mabali ang bewang ko. Ibinabalik ko lang ang pabor. Habang sinasabi niya iyon ay kinurot at hinawakan pa siya nito gamit ang napakalaking kamay nito. Mabuti naman. Ang baywang ay may ganap na naiibang sukat mula sa kanyang dibdib. Naiisip pa rin niya ang mga ganoong bagay sa sitwasyong ito ng buhay at kamatayan kaya 2 beses siyang sinaktan ni Ins. Anong kalokohan ang sinasabi mo? Sige. Ako ay nagsasalita ng walang kaparerakon. Ang baywang na ito ay hindi maayos at ang mga dibdib ay napakaliit. Bubugbugin kita hanggang mamatay. Bilang isang kagandahan, lalo na sa lugar na ito ng Western Ridge, binansagan siyang unang magandang diwata ng Western Ridge. Ano man ang kanyang hitsura at ugali ng katawan, ang kanyang kagandahan ay walang kapantay at top-notch. Kaya naman, maraming lalaki ang patuloy na nag-iisip tungkol sa kanya. Bagamat kadalasan ay hindi niya ito binabanggit, lubos siyang kumpiyansa sa kanyang hitsura. Ngayong sinabi niya ang mga bagay na iyon sa kanya, paanong hindi siya magagalit? Tumahimik ka sandali. Tumatakbo pa rin kami para sa aming mga buhay.
Kung ililibing tayo sa loob ng tiyan ng isda mamaya magiging lubhang miserable iyon. Mahigpit silang hinabol ng dakilang Peteng. Gayunpaman biglang natuklasan ni Ins ang isang problema. Hoy, mali ang takbo mo. Bakit ka tumatakbo palayo sa lupain? Dapat kang tumakbo pabalik. Sagot ni Alex, I can't run back. Ang tanging pagkakataon na mabuhay ay nasa unahan. Pagkatapos niyang sabihin iyon, tumingin siya sa likod at gumawa ng plano. Kung kaya niyang paamuin ang dakilang Peteng na ito, ang pagtawid sa Endless Sea ay dapat magkaroon ng mas mataas na rate ng tagumpay, tama ba? Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2402. Whoosh. Bilisan mo. Bilis-bilis. Hindi ko na kaya. Mamamatay ako. Si Ins, sa mga bisig ni Alex, ay tumingin sa malaking Peteng sa likod niya at nag-aalalang tumili. Huminga ng malalim si Alex ngunit talagang hindi siya makapagsalita. Napakalaswang sigaw ng babaeng ito kung may makarinig sa sitwasyon, iisipin niyang nagsisex silang dalawa. Gayunpaman, ang sitwasyon ay talagang mapanganib. Ang dakilang Peteng ay nagtataglay ng napakalalim na sama ng loob kina Alex at Ins dahil gusto nitong ipaghiganti ang pagpatay sa kanyang ama. Hindi lang basta-basta hinahabol sila nito, sinumpa pa sila nito to the point of obnoxiousness. Walang prinsipyong mag-asawang hamak ng sangkatauhan, mga uod sa squat toilet. Wala talaga itong moralidad. Nanginginig ng husto ang berdeng ugat ni Alex nang marinig iyon. Maging si Ins ay nalilipad sa galit. Ito ay isang napakalaking, makapangyarihang Peteng kahit papaano ay nag-iiwan dito ng isang medyo high-end na pag-iral sa food chain. Nang makita nilang itinaas nito ang kamay at pinatay ang halos 1,000 cultivator kanina, maaari pa itong maging boss tier monster. Dahil dito, ito ay naging isang bagay na sumigaw ng pang-aabuso sa publiko sa likod mismo ni Alex at Ins. Nagulat na lang sila. Ito ay malinaw na isang eksperto, ngunit ang imahe nito ay bumagsak kaagad. Kahit na ito ay isang undead na demonyong hayop na naninirahan sa walang katapusang dagat. Ang ganyang pag-uugali. Wham! Nang tumayo si Alex sa pwesto niya at ay condensed ang kanyang chi, isang malaking phantasm ang lumitaw sa kanyang likuran. Ito ay isang nagngangalit na daang talampakan ng taas na Vajra. Bumalik sa lupa, minsang pinalabas ni Alex ang ganitong uri ng multo sa Amerika, isang kwento na naging alamat sa kung ano ang maaalala ng mga tao. Ngayon, ginamit na naman niya ito. Nang itinaas ng Vajra Phantasm ang kamay at mabangis na ipinatong ang palad nito sa Peteng na may napakalakas na puwersa. Ang Phantasm ng Buddha. Gusto mo bang pigilan ako sa isang sirang Vajra lang? Mamatay kayong mga langgam. Ganap na walang takot, ang malaking Peteng ay sumampal kaagad pababa. Sa isang iglap na basag ang Phantasm, dahan-daang bumagsak bago unti-unting nawala. Gayunpaman, nawala ang mga figure ni Alex at Ins sa eksena. Isa itong ilusyon. Hindi, isa itong mirage. Di asterisk man ito. Kayong walang prinsipyong mag-asawa. Kayong mga mamamatay tao. Kakainin ko kayong dalawa. Ang malaking Peteng ay umungal, ikinulong ang kanyang banal na kahulugan sa direksyon ni Alex habang ito ay humahabol sa kanyang paghabol. Sa wakas, nakita ni Alex ang sinaunang lungsod sa ilalim ng dagat ng Atlantis. Nagulat si Ins. Saan ito? Sinabi sa kanya ni Alex ang totoo. Kay nako. Kaya ang lugar na ito ay ang maalamat na Atlantis. Napabuntong hininga si Ins. Ang sabi-sabi na ang pinakamakapangyarihang lahi sa huling panahon ng sinaunang panahon ay mga Atlantean. Narinig ko na damaloy ang banal na dugo sa kanilang mga katawan at matutunton ito pabalik sa sinaunang panahon. Sila rin ang pangunahing puwersa ng huling labanan noong sinaunang panahon. Ngunit hindi ko inaasahan na ito ay lumubog dito. Nagulat si Alex. Mukhang marami kang alam. Marami kaming mga sinaunang aklat na ito sa aming Yorkshire Palace. Kung tutuusin, ang palasyo ay isa ring super sekta na ipinamana mula pa noong unang panahon. Ang ating mga tao ay nakikipaglaban noon sa tabi ni Grand Emperor Rowan at ng Phoenix Empress.
Gayunpaman nang pag-usapan niya ito, naalala niya na siya ay pinatalsik ng Yorkshire Palace at tinugis at ang kanyang puso ay lumubog. Samantala, mabilis na lumabas si Alex mula sa 72 Heavenly Immortal Slaying Formation kaagad. Buhu! Ang malaking katawan ng dakilang Payteng ay nagmamadaling huminto sa paligid ng sinaunang lungsod ng Atlantes. Namumula ang mga mata nito habang patuloy na lumalangoy sa paligid. Hindi ito ng ahas na lumapit sa lungsod na tila nasa ilalim ng mahigpit na pag-aalala. Kabanata 2403. Ha! Hindi kami sinundan ng mabahong bibig na Payteng na iyon. Sabi ni Ins pagkatapos lingunin. Ang mabangis na isda na ito ay tila nag-aalala tungkol sa lugar na ito at hindi ng ahas na lumapit. Kumunot ang noo ni Alex. Kailangan kong mag-isip ng paraan para maakit ito. Napatalon sa gulat ang banal na dalaga na si Ins. Gusto mo pa bang akitin dito? Hindi pa ba tayo naging miserable sa pagtakas natin? Sabi ni Alex, malaki ang pakinabang ng taong ito. Gayunpaman kahit paano sinubukan ni Alex na akitin ang Payteng, hindi ito nabigla. Binigyan pa nito ng patagilid na tingin si Alex. Napaka-emosyonal din ng mukha ng Payteng na iyon. Naiinis, ibinuka nito ang bibig upang magsalita sa wika ng tao. Brat, descendant ka ng Atlantis City, di ba? Para kang isang hamak na hamak. Sa tingin mo ba ako ay kasing tanga mo na naakit sa malaking porma sayon? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Mula ngayon huwag na kayong mag-isip na lumabas. Tinawag ko ang malaking hukbo at ipagtatanggol ko ang lungsod na ito hanggang sa huli. Natahimik sina Alex at Ins. Ngunit sa lalong madaling panahon, naunawaan nila kung ano ang malaking hukbo. Hindi alam kung anong uri ng panlilinlang ang ginamit ng Payteng na iyon, ngunit kahit papaano ay tinawag itong isang malawak na hukbo na binubuo ng hindi mabilang na mga undead na demonyong hayop na bumuhos mula sa lahat ng direksyon. May mga pagong na kasing laki ng mga isla at napakalaking swordfish na may mga buto na lamang ang natitira sa kanilang mga katawan, mga halimaw na pusit na kalahati ang ulo, at maging mga corelay na naging mga undead na nilalang. Mayroong lahat ng uri ng mga nilalang at bawat isa ay naglalabas ng nakakatakot na aura. Napansin ni Alex na lahat ng undead na demonyong hayop ay may bola ng maliwanag na asul na apoy sa loob nito. Sinabi ni Ins kay Alex na ito ang apoy ng kaluluwa ng undead na demonyong hayop na nagpapagana sa mga sea demon beast na ito ng kompletong mobility at ang kakayahang mag-cultivate kahit na ang kanilang laman ay matagal nang nabulok. Bukod dito, mayroon din silang bahagi ng kalooban ng Undying Clan. Kapag napatay ang apoy ng kanilang kaluluwa, mawawalan din ng buhay ang mga undead na demonyong hayop. Paano ko papatayin ang apoy ng kaluluwa na ito? Tanong ni Alex. Pulong ni Ins, nabasa ko minsan ang sulat kamay na tala ng isang ninuno sa scripture library ng Yorkshire Palace. Mahirap harapin ang apoy ng kaluluwa ng isang undead na demonyong hayop. Tanging ang Church of Holy Light at Buddhist cultivation techniques ang makakapigil sa kanila. Kung hindi, kailangan mong alisin ang kanilang laman upang kaladkarin ang apoy ng kaluluwa pagkatapos ay paksin ito sa pamamagitan ng pag-atake sa isip. Tuwang-tuwa si Alex. Ito ay magandang balita. Gayunpaman, napakaraming undead na demonyong hayop ang dumating, bawat isa sa kanila ay napakalakas. Ang makapal na siksik na mga bits ng demonyo ay nakapalibot sa sinaunang lupo ng lungsod sa ilalim ng dagat pagkatapos ng bilog at binura ang kalangitan, nag-iwan ng apocalyptic vibe sa hangin. Ang pangunahing punto ay pa rin ang immoral na Payteng na iyon, kung maaari nating sirain ito, ang iba ay hindi dapat magdulot ng banta sa atin, sabi ni Alex. Nagulat siya nang marinig siya ng dakilang Payteng. Kaya, dumaan ito sa bubong at nagsimulang magmura ng malakas. Napansin ni Alex na ang iba pang mga undead na demonyong hayop ay tila hindi makapagsalita, tulad ng mga patay na nilalang. Tanging ang Payteng na iyon ay kakaiba at mahusay magsalita tulad ng isang loudmouth na sumisigaw ng pang-aabuso sa publiko. Ang pinakamahalagang bagay ay hindi ito nagtataglay ng asul na apoy ng kaluluwa. Huwag mo munang pansinin sa ngayon at hayaan mo itong tumahol dito. Wala itong lakas ng loob na pumasok sa sinaunang lungsod, gayunpaman, sabi ni Alex.
Nang marinig iyon, pinukaw siya ng dakilang peteng sa pamamagitan ng pagmamadali sa sinaunang lungsod na may haplos. Papasok na ako. Gayunpaman, mabilis itong umatras. Lalabas na naman ako. Papasok na naman ako. Anong gagawin mo dyan? Boom! Tarat-tarat. Noon ang isang kidlat ng nakasisilaw na kidlat na lumilitaw mula sa manipis na hangin ay tumama sa malaking peteng. Matapos magpakawala ng isang kakilakilabot na hiyawan, isang malaking sunog na lugar na may umaagos na dugo ang lumitaw sa likod ng peteng na tinamaan ng kidlat. Sa kabutihang palad, hindi ito nataman hanggang sa mamatay. Nagmamadali itong tumakbo palabas sa paligid ng sinaunang lungsod na may matagal na takot. Medyo nabigla si Alex. Lumalabas na mayroon talagang ganitong uri ng proteksyon sa sinaunang lungsod. Haha, anak ng B***. Napakabongga mo, tinamaan lang ng kidlat mula ulo hanggang paa. Halika ulit kung sa tingin mo kaya mo. Hindi ako sasama sa iyo. Pumasok ka sa loob at ipagpatuloy ang pang-aabuso sa iyong mga ninuno. Kinuha ni Alex si Ins at sumugod sa 72 Heavenly Immortal Slaying Formation. Kasabay nito, isang kaguluhan ang sumiklab sa dakilang mundo. Isang malaking peteng na naakit palabas ng Endless Sea ang sumampal sa isang malaking shot ng Peacock Tribe hanggang sa mamatay. 10 o higit pang mga demonyong immortal mula sa Peacock Tribe ay namatay din sa isang kakilakilabot na kamatayan sa Endless Sea, at humigit kumulang 900 eksperto mula sa Western Ridge ang napatay din sa labanan. Ang mga tao ng Peacock Tribe ay nagsuot ng mga damit para sa pagluluksa habang ang buong tribo ay nagdadalamati. Samantala, ang mga tao mula sa mga sagradong bundok, santuwaryo, at sinaunang mga sekta sa iba't ibang rehiyon ng dakilang mundo at ang mga malalaking shot na sa simula ay gustong tumawid sa Endless Sea upang tuklasin ang sagradong gintong bundok ay nagbago ng kanilang mga plano at hindi nang ahas na makipagsapalaran doon ng walang ingat. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 2404. Sa Western Ridge ng dakilang mundo, muling tumayo si In sa harapan. May nagpapakalat na mga exaggerated na balita tungkol sa pagyakap nila ni Alex sa isa't isa. Ito ay tila nakaakit ng isang mahusay na peteng mula sa Endless Sea na kalaunan ay minasaker ang mahigit 1,000 puwersang kolyadong. Ang banal na dalaga ng Yorkshire Palace, ang numero 1 engkanto sa Western Ridge, ang unang pinagtutuunan ng talakayan ng lahat. Gayunpaman, ang kanyang mga iskandalo ay lumitaw ng sunod-sunod sa punto ng katanyagan. Malamang na hindi na niya mababawi ang kanyang pagiging inosente, lalo na pagkatapos na siniraan siya ng mga alagad ng Yorkshire Palace at ng Sunshrine. Sa fairy list ng Western Ridge, mayroon ding 2 dalaga na malapit na nagranggo kay Ins. Ang isa ay ang banal na dalaga ng Smoky Moon Sect, si Cheria Hirphilia, samantalang ang nasa ikatlong pwesto ay ang mapanlikhang alagad ng Green Cloud Sect, si Tifa Thornton. Pareho silang humakbang upang ipahayag ang kanilang paninindigan. Ipapahayag ko ang pag-alis ko sa fairy list. Kalapastanganan ang makasama sa isang immoral na babae tulad ni Ins Larkin. Malakas na anunsyo ni Cheria. Sabi naman ni Tifa, Ins Larkin not a virgin, so how could she be on the fairy list? Ang fairy list ay hindi tumutugma sa pangalan nito. Huwag na natin pag-usapan. Sa ilalim ng mabituing kalangitan ng dakilang mundo, mayroon ding mga manggagawa na katulad ng mga mula sa news media. Ang ilang mga super sect ay gumugol ng mga pagsisikap na magtatag ng mga platform ng media upang mapataas ang kanilang impluensya. Ang kanilang mga pamamaraan ay higit na mataas kaysa sa mga korporasyong teknolohiya ng wasteland. Halimbawa, ang isang malaking platform sa mahusay na mundo na tinatawag na Star Wireless ay gumawa ng isang bagay na katulad ng mga cellphone. Ito ay mas advanced at isinama sa espiritual na paglilinang, hindi ito kailangang singilin at maaaring gamitin sa sandaling magpasok ng isang espiritual na enerhiya. Ang kagamitang pangkomunikasyon na ginamit ng Peacock Tribe ay nasabing item. Ang fairy list sa iba't ibang lugar ay isang bagay na pinagsama-sama ng Star Wireless. Ngayong humakbang na sina Cheria at Tifa upang ipahayag ang kanilang mga paninindigan, ang mga taga-Star Wireless ay maagap na tumugon at nagbigay ng abiso ng sabay-sabay, na nagsasabi na si Ins ay isang ipokrito at mahusay sa panlilinlang at pagbabalat kayo.
Sa katunayan, sa kaibuturan niya, siya ay itim ang puso at nagkaroon ng malaswang pribadong buhay. Pagkatapos ng unanimous na boto mula sa mga hurado ng Star Wireless, diniskwalipika nila si Ince at hinding-hindi siya papasukan. Si Richie. Siyempre, hindi alam ni Ince ang mga sitwasyong iyon sa ngayon. Sa katunayan, sa puntong ito, wala na siyang pakialam sa fairy list o kung ano paman. Ngunit ngayon, nakita niya ang isang tao, ang Mystic Maiden of the Nine Heavens. Akala niya ay subpar ang fairy list, beauty list, holy maiden list, at mga kagaya nito. Isang sampal sa mukha nang ikumpara siya ng mga babaeng nasa listahan sa mga nauna sa kanya. Ito dapat ang unang kagandahan at numero unong diwata sa ilalim ng mabituing kalangitan. Ang ganoong uri ng hindi makamundong ugali lamang ay parang alindog ng isang itinapon na diwata na bumaba sa mortal na kaharian. Siya lang ang nararapat na tawaging tunay na diwata. Gayunpaman, may kaunting impresyon ang Mystic Maiden kay Ince kaya napatingin siya kay Alex at sinabing, talagang nagtataglay ka ng mga kahangahangang kakayahan. Sa pilitan mo siyang inagaw sa kamay ng iba. Nang marinig iyon ni Ince, naisip niya kagad ang hindi mabilang na mga posibilidad. Napag-isipan mo ba ang lahat ng ito? Malamig na tanong niya kay Alex. Para itulak ako sa dulo ng lubad para mahanap ka lang sa dulo. Sa sandaling naisip niya ang tungkol sa lahat ng mga pagsasabwata na inayos ng maaga ni Alex, hindi niya maiwasang kiligin. Nakakatakot lang ang lalaking ito. Mukha namang inosente si Alex. Ano ang naisip mo? Ganun ba akong klaseng tao? Si Pigsy, sa gilid, na natapos na ang pagtatanim, ay itinuro si Alex at sinabing, Missy, maaari akong magpatotoo. Talagang pinaghandaan niya ito dahil kinagiliwan niya ang iyong laman. Oing, 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 may asterisk sa. Sinipa ni Alex si Pigsy ng ilang daang metro ang layo. Miss Larkin, isinusumpa ko sa aking pagkatao na hindi kita kilala bago ang aksidente sa ilalim ng talon noong araw na iyon. Hindi ko alam kung hinanap mo ang ipinagbabawal na lugar sa likod ng talon na iyon, ngunit kung mayroon ka, tiyak na maniniwala ka sa akin. Wow! Little Minion, anong personalidad meron ka? Nag-aagawan ka pa ng pagkain ng baboy. Ikaw ay bulok sa moral. Missy, dapat mong malaman ang moral baseline ng taong ito. Walang moral na baseline. Kung magpapakasal ka sa isang tao, maging sa sino man maliban sa kanya. Ako, si Pigsy, si Mr. na perpekto sa mga baboy. Bakit hindi mo hintayin na maging tao ako at pakasalan ako? I'm always moral, sabi ni Pigsy habang tumatakbo ito pabalik. Umuso pa ito, labis na hindi nasisiyahan sa ginawang pagsipa nito ni Alex. Mukha namang walang magawa si Ince. Sa kanyang hindi kasiya siyang sorpresa, isang baboy ang nagsabi na nais nitong pakasalan siya. Ay, ang kahangalan. Tinawakan ni Alex ang tenga ni Pigsy. Alam mo bang may kasabihan na sinusuri ni Pigsy ang sarili sa salamin? Tinitigan siya ni Pigsy, ano ang ibig sabihin nito? Hindi mo magagawang pasayahin ang sinuman. Kabanata 2405 F***. Hindi ka man tao, ngunit gusto mo pa rin kunin ang isang napakagandang asawa bilang iyong asawa upang siya ay matulog sa iyo sa kulungan ng baboy. Grabe ang pang-iinsulto mo sa mga baboy. Sinong may sabing natutulog ako sa kulungan ng baboy? Natutulog ako sa isang marangyang kama na gawa sa malamig na jade. Isa itong high-end na produkto na hindi mo pa nakita dati. Sinaman ito ng tingin ni Alex. What the hell? Bam! Ibinuka ni Pigsy ang bibig at iniluwa ang isang malaking kama. Isa talaga itong kama na gawa sa malamig na jade. Napansin ni Alex ang isang hindi maipaliwanag na pakiramdam ng pagiging pamilyar sa kama na ito. Hindi ba ito ang higaan ng fairy doctor? Ang pilak na liwanag ay dumaan sa kanyang mga mata at pagkatapos ng maingat na pag-unawa, natanto niyang hindi ito ang kanyang kama. Gayunpaman, mayroon talagang isang pagbuo ng blueprint na inukit mula sa mga sinaunang rune sa kama. Ito ay eksaktong kapareho ng nasa kamay ng diwata na doktor. Mas produced ba sila? Nagdududa si Alex sa katotohanan. Sa kabilang banda, may ekspresyon si Pigsy na nakatingin sa isang dukha. Nakita mo ba iyon?
Pinayaman ba nito ang iyong kaalaman? Ito ang marangyang kama na gawa sa malamig na jade kung saan inukit ang mga sinaunang rune. Ang sarap magsinungaling. Nag-demonstrate ito on the spot sa pamamagitan ng paghiga sa kama at paggulong-gulong. Dahil dito, itinuro ng Mystic Maiden of the Nine Heavens ang kama. Akin ang kama na ito. Ano? Bumangon si Pixie at mukhang nagkakasalungatan. Ito ang aking kama. Paano ito naging iyo? Ang Mystic Maiden, naganap na walang hiya tungkol sa paghuhok ng mga ari-arian ng iba, ay nagsabi sa kanya, hugasan mo ng malinis ang higaan para sa akin at ibigay ito kay Alex upang mailagay niya ito sa palasyo ng isip. Bumagsak ang mukha ni Pixie nang humagalpak ng tawa si Alex. Matandang baboy, sinabi ko na sa'yo na low-key ka pero pinilit mong ipakita ang yaman mo. Mahusay, tama. Ito ay nawala. Naglilingkod sa iyo ng tama. Agad na iniligpit ni Alex ang jade bed. Arg! Aking kama. Rockefeller, ibalik mo sa akin. Ipaglalaban kita. Bam! Kaya, sinipa ito ni Alex at pinalo ang isang tatak ng kamay. Ang 72 Heavenly Immortal Slaying Formation ay nagbago at pansamantalang tinatakan si Pixie sa isang sulok kung saan siya ay nakakarinig at nagsasalita ngunit hindi gumagalaw. Inilabas ni Alex ang mga bangkay ng Peacock Tribe at sinimulang i-concoction ang mga ito. Mukhang natulala si Ins. Kakain ka ba talaga ng peacock meat? Hindi kaya iniihaw ko sila para masaya? Sagot ni Alex. Ang Peacock Tribe ay kabilang sa mga sinaunang gawa-gawa na nilalang. Bagamat ang dalawang ito ay nasa immortalization lamang, ang kanilang laman ay halos tinuturing na makalangit na kayamanan. Mas nakapagpapalusog pa ang mga ito kaysa sa ordinaryong blood energy pills. Mapupuksa sila kung hindi kakainin. Habang kumakain ay ikinwento niya sa Mystic Maiden ang sitwasyon sa labas. Ang mga undead na demonyong hayop ay kinubkob ang lungsod at mayroong isang malaking painting na walang apoy ng kaluluwa. Tingnan ko. Ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay naunawaan ng mabuti ang spell formation, kaya hindi niya kailangan ng tulong ni Alex at maaari siyang pumasok at lumabas dito kung gusto niya. Matapos tingnan ang sitwasyon sa labas, bumalik siya at sinabing, ang iyong ideya ay disente. Kung gusto mong tumawid sa Endless Sea, kailangan mong paandaran ang painting na iyon. Ihanda ang sarili. Ilang sandali pa, huhuli na tayo ng isda. Tunog niya na parang manghuhuli lang sila ng maliit na isda. Paalala ni Alex, napakalakas ng painting na iyon. Ito ay isang bagay na maaaring dumurog sa mga eksperto ng Peacock Tribe sa pamamagitan ng sampal nito. Kaya paano natin ito mahuhuli? Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2406. Ang mistikong dalaga ng siyam na langit ay tumingin-tingin sa paligid at bahagyang ngumuso. Hindi mo ba nakuha ang pag-aproba ng 72 Heavenly Immortal Slaying Formation? Hindi kaya kulang ka pa rin sa tiwala sa spell formation na ito? Ito ay isang bahagyang mas malaking saltfish. Ano ang dapat ipag-alala? Sinabi niya iyon bilang isang bagay syempre habang nilalaro ito. Alam ni Alex ang kanyang pinanggalingan kaya hindi na siya masyadong nagulat. Gayunpaman, natigilan si Ins at lihim na pinalaki ang Mystic Maiden of the Nine Heavens gamit ang kanyang magagandang mata. Maliban sa bahagyang nahihiya sa kanyang kababaan, hindi niya maintindihan kung bakit masyadong magyayabang si Mystic Maiden. Sino siya ba para sa iyo? Palihim na tanong ni Ins kay Alex. Oh, ang aking nakatatandang kapatid na babae. Naalala ni Alex ang kanyang dignidad kaya sumagot siya ng ganoon. Sinulyapan ng Mystic Maiden si Alex, walang balak na itama siya o magpaliwanag ng anuman. Gayunpaman, ang hindi natitinag na Pixie na nakatatak sa gilid ay hindi napigilan ang paglabas ng mga tili ng baboy. Little Minion, marunong ka talagang hamihip ng sarili mong trumpeta. Anong nakakatandang kapatid na babae? Iyan ang iyong Panginoon. Alipin ka lang ng amo mo. Nagdilim ang mukha ni Alex. Pixie, nakapagdesisyon na ako.
Tatawid tayo sa Endless Sea para hanapin ang magandang pagkakataong iyon, ngunit mabubulok ka rito magpakailanman para maging isang tagapangasiwa ng Atlantis City. Narinig siya ng matandang baboy. Paano iyon, gag-ana? Naramdaman na niya na napakahirap na mabuklod dito kahit saglit. Kung tuluyan na siyang mabubuklod dito, baka mamatay na lang siya. Ahem. Boss, nagkamali ako. Hindi ka alipin. Ako ang alipin. Ilabas mo muna ako. It's so unbearable, ang matandang baboy ay nagdaldal, malakas na nagmamakaawa para sa awa. Hindi ito pinabayaan ni Alex. Sa halip, inihiwalay pa niya ang boses nito at dinampot ang inihaw na karne ng paboril bago ito pinagpistahan. Pinunit niya rin pala si Ins ng isang malaking piraso ng karne. Noong una, medyo nagkakasalungat pa si Ins habang iniisip ang paboril na may katawan ng tao. Kapag naisip niya ito ay hindi katulad ng pagkain ng laman ng tao. Gayunpaman, ang inihaw na karne ay mabango at may dalang mga sipsip ng espiritual na enerhiya. Ang enerhiya na iyon ay tila may dalang aroma ng barbecue na nagbibigay sa kanya ng isang uri ng kasiyahan kapag sinipsip niya ito. Sa panghihikayat ni Alex, kumagit siya ng kaunti at kinain ito. Makalipas ang ilang segundo, hindi na niya napigilan ang pagkain nito. Itong karne, mabango talaga. Pagkatapos kainin ito, ang buong katawan ko ay komportabling uminit at may surge ng enerhiya na umiikot sa paligid nito. Oh gosh, bakit pakiramdam ko malapit na akong lumampas? Ang cultivation base ni Ins ay gumagala sa 5th realm patungo sa imminent immortal, isang hakbang ang layo mula sa 6th realm. Gayunpaman, nabigo siyang lumampas sa lahat ng oras. Hindi niya inaasahan na magkakaroon ng mga palatandaan ng transcendence pagkatapos kumain ng karne ng paboril. Ito ay simpleng mahimalang karne. Hindi ito kinain ni Mystic Maiden, ngunit binigyan niya ng medyo nabighani na tingin. Matapos lumunin ni Alex ang karamihan sa mga paboril, sinabi niya kay Alex na pupunta sila upang manghuli ng isda. Napatingin si Alex sa matandang baboy at ngumiti habang inaalis si Ins. Oink! 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 Huwag mo akong iwan. Hoy, nandyan pa ako. Alex Rockefeller, ikaw ay B***starred. How dare you seal me here for real? Isusumpa kita. Ipanganganak ang iyong anak na walang umihi. Arg! Gayunpaman, ito ay seliado doon at kahit isang tunog ay hindi lumabas. Si Richit. Hindi nagtagal ay napansin ng dakilang peteng sa paligid ng sinaunang lungsod si Alex at ang iba pang lumabas sa spell formation. Habang nanginginig ang napakalaking katawan ng lalaking ito, umaalo ng ilalim ng dagat. Sa sandaling ito ay umungal, ang lahat ng mga undead na demonyong hayop ay sumunod din sa ritmo at pinakawalan ang kanilang aura na pinupuno ang paligid ng mamamatay tao na layunin pati na rin ang aura ng Undying Clan. Nagsimula pa itong sumigaw at sampain kung ano man ang hindi kanais-nais. Kaya ang mistikong dalaga ng siyam na langit ay dumanas ng matinding pang-aabuso hanggang sa punto na ang kanyang mukha ay nagdilim. Samantala, si Alex sa tabi niya ay tumingin ng kakaiba dahil ang mabahong peteng na iyon ay nakakagulat na sinabi na ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay ang kanyang matandang, walang kahihiyang tagahanga na nagsilbi sa parehong lalaki sa ibang babae. Hindi niya talaga alam kung paano nalaman ng peteng ang napakaraming bagay. Puputukan ko ang bibig nito. Malamig na sabi ni Mystic Maiden. Sa susunod na sandali, hinayla niya ang kamay ni Alex. Kabanata 2407. Siyempre, hindi ito para sa pagpapahayag ng intimacy, ngunit si Alex ang may puso ng espada ng 72 Heavenly Immortal Slaying Formation. Inawakan niya ang kamay ni Alex at umalangaw-ngaw sa kaluluwa nito gamit ang kapangyarihan ng kanyang kaluluwa para hiramin ang awtoridad ng puso ng espada. Sa panahon ng Soul Resonance, ang dalawang tao ay panandaliang nakikipag-ugnayan sa pamamagitan ng kanilang mga kaluluwa. Maaari nilang malaman ang kasalukuyang iniisip ng ibang tao. Kagad pagkatapos, ang kaluluwa ng Mystic Maiden ay nanginig at isang epekto ng banal na kahulugan ng dumaong sa dagat ng kamalayan ni Alex na parang kidlat na ikinagulat ni Alex hanggang sa puntong siya ay nasa espiritual na sakit.
Ito ay dahil talagang iniisip ni Alex, ang kanyang mga daliri ay napakahaba at payat at ang kanyang balat ay makinis. Paano niya ito nagawa? Siya ay malinaw na isang tumpok ng mga dahon ng puno. Napakaganda ng katawan na ito. Iniisip ko kung ano ang pakiramdam ng ibang mga lugar. Matatahimik kaya ang Mystic Maiden kapag naramdaman niya ang iniisip nito. Kahit na ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi top-notch, mayroon siyang kahangahangang background. Sino ang nangahas na lapastanganan siya ng ganito nitong mga taon? Si Alex Rockefeller ang una. Iwaksi mo na ang mga kakaiba mong iniisip at mag-concentrate ka sa way ng Mystic Maiden. Nako, naiisip ko lang yon. Hindi ko ito sinabi ng malakas. The human mind is inherently more divergent, awkward na sabi ni Alex. Pagkatapos hindi niya maiwasang isipin muli ang katawan nito. Sa pagkakataong ito, ikinumpara pa niya ito sa kanyang asawang si Dorothy para matukoy kung kaninong mga binti ang pinakamahaba at mas curve ang figure. Pagkatapos ay napagpasyahan niya na ang circumference ng dibdib ni Dorothy ay tiyak na mas mataas. Masyadong patag ang dibdib na iyon ng Mystic Maiden kumpara sa kanya. Smack! Ang galit na Mystic Maiden of the Nine Heavens ay sinampal sa mukha si Alex at nagsalubong ang kanyang mga kilay. Kanino ang sinabi mong masyadong flat? Walang magawa si Alex. Wala akong sinabi. Lalong hindi maipaliwanag na nabigla si In sa tabi nila dahil hindi niya alam ang nangyari. Bakit bigla na lang nasample si Alex? Ang dakilang painting ay mukhang medyo tulala habang pinapanood sila. Nanlaki ang dugo nitong mga mata habang tumatawa ng malakas. Malaki. Ang sarap sampal. Mas mabuti kung sasampalin mo siya hanggang mamatay. Isa kayong walang prinsipyong mag-asawa. Sa wakas ay inalis ni Alex ang mga iniisip sa kanyang isipan at nag-concentrate na binibigkas ang Great Compassion Mantra. Sinulyapan ng Mystic Maiden ang napakaraming undead na demonyong hayop at malamig na bamantong hininga dahil maaari na niyang pansamantalang kontrolin ang pagbuo ng spell. Kaya marahas niyang tinapakan ang kanyang paa na naging sanhi ng paglabas ng isang malawak na light curtain na tila nebula mula sa 70 Double Heavenly Immortal Slaying Formation. Habang pinaikit ng malaking painting ang kanyang mga mata, mayroon itong pag-iisip. Kailangan itong tumalikod at makatakas kaagad. Gayunpaman, huli na. Ang kalawakan ng light curtain na iyon ay agad na lumawak at natakpan ang buong sinaunang lungsod ng Atlantis. Pagkatapos kumalat pa ito sa paligid sa bilis na mas mabilis kaysa sa bilis ng liwanag. Sa sandaling ito kahit na ang mga tao sa ilang mga rehiyon sa palibot ng Endless Sea ay nakikita ang pumutok na liwanag mula sa direksyon ng Endless Sea. Habang ang mabituing kalangitan ay tila nakatanggap ng atraksyon ng ilang mahiwagang puwersa, ang liwanag ng bituin ay bumaba mula sa kawalan. Ang liwanag ng bituin ay bumaba mula sa walang katapusan at malayong kawalan ng universo, lumubog sa walang katapusang dagat. Dagendong. Sigaw ng dakilang painting at desperadong tumakbo palayo. Habang nakikita nito ang lahat ng undead na demonyong hayop na tinawag nito ay natatakpan ng kalawakan ng light curtain. Bumaba ang mga kidlat na may sumisikat na nakamamatay na ningning. Ang isang malaking bilang ng mga undead na demonyong hayop ay nahulog tulad ng ani na trigo at naging ganap na wala. Nakakakilabot. Buong lakas itong tumakas ngunit mabagal pa rin ito kumpara sa pagkalat ng light curtain. Swoosh! Pinalot din ng magaan na kortina ang dakilang painting. Baka bumaba si Thunderous. Gayunpaman ang mga kidlat ay tumama lamang sa bibig nito. Matapos kumatok ang isang subo ng ngipin, tumigil ang kidlat, ang mga bolts nito ay naging isang hola na nakulong sa loob. Ang dakilang painting ay nag-aatubili na mahuli kaya ito ay bumangga sa paligid. Gayunpaman ang laman lamang na tinamaan ng kidlat ay nap unit. Ang taktika ng Immortal Slaying Formation ay maaari pang pumatay sa Heavenly Kings. Sa kabilang banda, ang kaharian ng painting ay mas mababa sa malalaking kuha ng ganoong tangkad. Lumapit sa painting ang Mystic Maiden of the Nine Heavens. Sa sandaling ito tila nagulat siya, tumingin sa buntot ng painting at masayang ngumiti. Hindi ko inaasahan na ang butong ito ay mahuhulog sa iyo. Tanong ni Alex, anong klaseng buto?
Walang sinabi ang Mystic Maiden, itinaas ang kanyang kamay at pinindot ang kawalan dahilan upang ang dakilang Pei-Teng ay humagulgol sa paghihirap. Ang gintong liwanag ay sumabog mula sa buntot nito at isang gintong buto na kasing laki ng daliri ang lumipad palabas mula sa loob. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 2408. Iyon ay. Nagulat si Alex. Ang piraso ng buto na ito na lumabas mula sa buntot ng dakilang Pei-Teng kanina ay agad na naglabas ng walang hanggan na ningning na umaalingaw sa walang hangganang pamimilit na nauugnay sa Diyos. Sa isang iglap medyo na-overwhelm sina Alex at Ins to the point na hindi nila sinasadyang umatras na may bahagyang hindi matatag na mga yapek. Ito ay totoo lalo na para kay Ins. Kung hindi pa hinailan ni Alex ang braso niya ay napaluhod na siya kaagad. Ito ay isang piraso lamang ng buto, ngunit paano ito magiging napakalakas? Pareho silang nagulat. Sa sandaling ito, gumamit ang Mystic Maiden ng isang lihim na paraan upang hawakan ang gintong buto sa hangin. Hindi niya ito hinawakan ng kanyang mga daliri. Gayunpaman sa kanyang bahagyang nanginginig na katawan tila nahihirapan siya sa kanyang lakas ng pag-iisip. Samantala, ang dakilang Pei-Teng na natanggal ang gintong buto ay umungal at patuloy na nagmumura. Ito ay gayunpaman nakulong sa loob ng hola ng kidlat. Imposibleng lumayas. Ang isa pang punto ay pagkatapos na alisin ng gininto ang buto sa katawan nito, biglang bumaba ang aura nito, bumaba ang kaharian nito, at pati ang laki ng katawan nito ay lumiit ng husto. Kasing humongous pa rin ito gaya ng isang isla kanina, ngunit lumiit ito ng mahigit 100 beses sa isang kisap mata. Ano ba talaga ang buto na ito? Maaari talaga itong magdulot ng isang Pei-Teng ng napakalaking pagbabago. Nanlaki ang mata ni na Alex at Ins. Sa katunayan, ang gayong eksena ay lumampas sa kanilang imahinasyon. Hindi pinansin ng Mystic Maiden ang nakakakilabot na sigaw at galit ng Pei-Teng. Sa halip, hinawakan niya ang kapirasong buto at sinabi kay Alex, "Munting Allopiers, isiping maswerte ka. Alam mo ba kung ano ito? Ito ang Divine Bone ni Ymir." Mukhang natulala si Alex. Ang maliit na piraso ng Divine Bone ni Ymir ay may napakagandang epekto. Maaari pa nitong itulak ang Pei-Teng na ito sa napakataas na antas. Humisi ang Mystic Maiden. Hindi mo siguro alam kung ano ang Divine Bone ni Ymir. Ang mga makasalanang nilalang tulad ng mga Pei-Teng ay hindi maaaring gumamit ng isang sagradong bagay ng landas ng Diyos tulad ng banal na buto ni Ymir sa kabuuan nito. Hindi ko alam kung paano nito nahanap ang buto at ginawa itong bahagi ng katawan nito, ngunit si Ymir ang ninuno ng sangkatauhan, isa sa mga emperador ng tao. Ang isang piraso ng kanyang buto ay natural na hindi maaaring sumanib sa isang Pei-Teng. Masasabi ko lang na ito ay pansamantalang nakaimbak sa loob ng katawan ng Pei-Teng, ngunit kahit na ganoon, maaari nitong payagan ang Pei-Teng na ito na maipanganak muli at magkaroon ng napakalaking pagbabago. Napatulala, mahinang nagtanong si Alex paano kung sumanib ito sa katawan ng tao. Umiling ang Mystic Maiden. Hindi ko rin alam. Tapos ngumiti siya. Pero malalaman ko din agad. Tinitigan ni Alex ang piraso ng banal na buto. Imposible kung sasabihin niyang wala siyang iniisip tungkol dito. Napakabihirang pagkakataon para sa banal na butong ito na nagmula sa dakilang prehistoric god, hindi isa sa 3 ninuno ng mga emperador ng tao na narito. Ito ay isang bagay na mga alamat, gayunpaman ay nakakagulat na lumitaw sa harap niya na buhay. Sino ang hindi gustong makuha ito? Gayunpaman, narito ang Mystic Maiden of the Nine Heavens, gayon din ang master ng kanyang kontrata. Lumilitaw na siya ay nakatadhana na walang swerte sa banal na ho na ito. Nang makitang hindi kumikibo ang Mystic Maiden, hinimok sila ni Alex, kumilos ka kaagad. Ang iyong kasalukuyang pisikal na katawan ay itinuturing na hindi pangkaraniwan. Kung maaari kang sumanib sa Divine Bone ni Ymir, dapat kang makakuha ng malaking benepisyo, tama ba? Pagdating ng panahon, at least hindi ka magiging mahina hanggang sa kaladkarin mo ako pababa, di ba? Sumulyap si Mystic Maiden sa kanya, bahagyang galit. Ang aking kasalukuyang sitwasyon ay pansamantala lamang.
Pagkatapos sabihin iyon, hinayla niya ang buto gamit ang isang swipe dahilan para lumutang ito patungo kay Alex. Ikaw, ano ang ibig sabihin nito? Nanlaki ang mata ni Alex sa gulat. Sinabi ni Mystic Maiden, ako ay isang pampublikong spirited at walang pag-iimbot na tao na, sa lahat ng oras, ay nagbibigay ng ganap na pinakamahusay na paggamot sa aking lingkod. Kaya, ibibigay ko sa iyo ang piraso ng Divine Bone ni Ymir. Dapat mong pagsamahin ito ngayon sa pamamagitan ng pagpilit ng isang esensya ng dugo at pagbagsak nito sa banal na buto. Hayaan mong tulungan kita. Walang malay na umatras si Alex. Kahit papaano ay nakaramdam siya ng insecurity. Ang babaeng ito ay naging isang troll. Walang saysay na hindi niya gagamitin ang napakalakas na banal na buto para sa kanyang sarili at ibigay ito sa akin. Hindi, dapat may isang uri ng inside story na hindi ko alam. Nagmamadali niyang sinabi, sandali. Pilinan ko lang ang old cow's breeding technique at nakamit ang pagiging perpekto sa Invincible Steel Stage kamakailan. Sa tingin ko maaari tayong magpahinga bago gamitin ang piraso ng buto na ito. O, ibigay mo kay Pixie. Sabi ng Mystic Maiden, baboy si Pixie, kaya paano ito sumanib sa Divine Bone ni Ymir? Ang katawan ng tao ay ang pinakamahusay na pagpipilian. Bilisan mo, huwag ka nang mag-alinlangan. Hindi mo ba talaga ako niloloko? Kabanata 2409. Ikaw ang aking kakampi. Bakit kailangan kitang lokohin? Bilisan mo. Kung hindi ka sumunod, i-activate ko ang paghihigpit ng kontrata. Pagdating ng panahon, huhuberin ko ang pantalon mo at papaluhan ko ang A*S mo sa harap ni Ins Larkin. Maniniwala ka ba? Sa isang iglap, dumilim ang mukha ni Alex. Dapat ba siyang umiyak o humagulgol dahil sa pagharap sa gayong babaeng babae? Swoosh! Dahan-dahang lumingon sa kanya ang Divine Bone ni Ymir. Habang tinitignan niya ito ng malapitan, mas kitang-kita niya ang banayad na mga bitek sa buto. Mula sa mga bitek na ito ay pinakawalan ng gintong liwanag. Nang tumama sa kanya ang liwanag, sa hindi inaasahang pagkakataon ay nakaramdam siya ng bahagyang kiliti sa kanyang kaluluwa. Sige, susubukan ko. Mystic Maiden, kapag muli mo akong niloloko sa pagkakataong ito, magiging kapatid kita. Pagkatapos ay pinilit ni Alex na ilabas ang isang patak ng kanyang blood essence at itinuloy iyon sa Divine Bone ni Ymir. Ang dugong iyon ay mabilis na hinigop ng mga bitek dito at nawala. Pero walang nangyari. Matapos maghintay ng isang buong minuto, wala rin nangyari. Malamang dahil hindi sapat ang esensya ng dugo. Dapat tumulo ka pa, sabi ni Mystic Maiden. Nang makita niya si Alex na nag-aalangan at nag-aatubili na subukan ito, idinagdag niya, ito ay, pagkatapos ng lahat, ang banal na buto ng ninuno ng tao. Kung isa kang Heavenly King, siguradong sapat na ang isang patak ng blood essence. Ngunit ikaw ay hindi. Ang iyong antas ay masyadong mababa kaya dapat kang tumulo ng mas maraming dugo. Bilisan mo. Hindi kita sasaktan. Kinagat ni Alex ang kanyang mga ngipin at ipinagpatuloy ang paglabas ng kanyang dugo. Isang patak, 2 patak. 10 patak, 20 patak. Namutla na ngayon si Alex. Ito ang kakanyahan ng dugo niya ngunit hindi ang kakanyahan ng tubig kaya hindi niya ginawa. Magkaroon ng sobra. Nakaramdam ng kaunting pagkabalisa si Mystic Maiden. Kung wala pa ring reaksyon, maaari lang siyang tumigil sa pagsubok. Ngunit sa sandaling iyon, isang kapritsyo ang sumagip kay Alex. Matapos ang ika-24 na patak ng kakanyahan ng dugo ay hinihigop ng banal na buto, isang misteryosong pagbabago-bago ng mga pag-iisip ay nagkaroon ng interactive na reaksyon sa kanyang banal na kamalayan. Ang gininto ang liwanag sa banal na buto ay kumikinang sa napakaraming paraan na parang nabubuhay at humihinga at pumipintig. Pagkatapos bamaling ito sa katawan ni Alex at ikinabit ang sarili sa lumbar spine nito. Ito pala ay isang lumbar vertebra. Medyo nagulat si Alex ngunit sa sumunod na segundo nakaramdam siya ng matinding sakit. Para bang ang kanyang lumbar spine ay biglang naputol, ang piraso ng divine na iyon ay sumanib sa kanyang orihinal na lumbar spine.
Sa pamamagitan ng panloob na paningin, nakita niya ang hindi mabilang na mga cipher sa banal na buto na naglalabas ng nakasisilaw na gintong liwanag. Ito ay hindi sinaunang Ron. Anong uri sila? Natuklasan ni Alex na wala siyang alam sa mga malatadpol na siyam at simbolo na ito. Bukod dito, para silang mga buhay na nilalang, patuloy na lumalangoy at gumagalaw ng may ritmo. Kagad pagkatapos, ang mga rune at gintong liwanag na ito ay mabilis na dumaloy sa mga meridian sa buong katawan niya at kumalat pa ang mga ito sa kanyang katawan. Ah! Ano? Anong meron sa kanya? Bulalas ni Ins. Nakita niya paminsan-minsan ang panginginig at pag-ungol ni Alex na para bang may matinding sakit. Ngunit sa sandaling ito, ang gintong liwanag ay dumaloy mula sa katawan ni Alex at binalot ang kanyang buong katawan sa loob nito. Noong una, ang kanyang katawan ay natatakpan ng gintong liwanag. Ngunit sa lalong madaling panahon, ang ginintoang liwanag ay dahan-daang tumigas na ginawa ang kasalukuyang Alex na parang isang malaking gintong itlog o sa halip, isang malaking gintong kakon. Gayunpaman, hindi nakita ng iba ang malatadpol na cipher. Parang si Alex lang ang nakakakita sa kanila. Inabot ng nagtatakang si Ins para hawakan ito. Bilang isang resulta, ang kidlat ay sumabog na may isang bomb na sumasabog sa kanya ng higit sa 10 metro ang layo. Tawag. I-Pre. I-Click. I-Subscribe Kwentong Nobela. Kabanata 2410. Arg. Si Ins, na nasugatan ng laman ng pagsabog, ay napasigaw sa takot. Matapos kumalat ang kanyang buhok, ang mga ugat ay natanim ng itim na usok, ang kanyang mga daliri na nadikit sa napakalaking golden kakon ay itim din at namamanhid pa rin ngayon. Aking kamay. Ang aking buhok. Diyos ko. Sa kasalukuyan, ang unang kagandahan ng Western Ridge ay mukhang kahabag-habag tulad ng isang inihaw na pato. Ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay nagsabi siya ay nasa kritikal na panahon ng pagsasama sa banal na buto. Huwag mo siyang hawakan. Ito ay magtatagal ng ilang oras, hindi bababa sa 3 hanggang 5 araw. Harapin muna natin itong peteng. Bagamat ito ay mas maliit kaysa dati, hindi tayo maaaring tumawid sa Endless Sea maliban kung gagawin natin ito. Walang magawang reklamo ni In sa kanyang puso. Ang walang hanggan na dagat ay walang hangganan, ngunit nais ninyong tumawid dito. Hindi ka ba natatakot sa kamatayan? Hindi mo na kailangang sumama sa amin kung ayaw mo, ngunit pagsisisihan mo ito tiyak, sagot ni Mystic Maiden. Sumulyap si In sa direksyon ng kontinente at mahinang nagsabi, napakalawak ng mundo, ngunit hindi ako komportable sa mundong ito. Kung hindi kita susundan, saan pa ako pupunta? Pagkatapos ng isang post, nagpatuloy siya, sis, gusto mo ba si Alex Rockefeller? Walang imak si Mystic Maiden. Si Richie. Noong una ay naisip ni Mystic Maiden na tatapusin na ni Alex ang kanyang pag-iisa at lalabas mula sa kanyang kakon pagkatapos ng 7 araw. Gayunpaman, kailangan niyang maghintay ng kabuoang 10 araw. Basag. Basag. Sa sandaling ito, ang kinang sa malaking gininto ang kakon ay wala ng orihinal na kinang na nag-iiwan ng tila solidong gintong nalalabi. Habang ang lahat ng liwanag ay binawi, naglabas ito ng tunog na parang pumuputok na itlog. Bam! Habang nabasag ang gininto ang balat ng itlog, isang kamay ang unang nag-abot. Pagkatapos, isang buong tao ang lumabas sa itlog. Si Alex Rockefeller iyon. Pagkatapos ng 10 araw ng pag-iisa, nadama niya na ang kanyang katawan ay sumailalim sa isang kompletong pagbabago. Ang lahat ng buto sa kanyang katawan ay may isang uri ng gininto ang kinang at mayroon ding mga aktibong tadpole-like cipher na umiikot sa kanila. Bagamat hindi niya talaga ito sinubukan, alam niyang tiyak na bumuti ng husto ang kanyang depensa. Ang kanyang lakas, bilis, at kadalisayan ng chi sa kanyang buong katawan ay lubos na bumuti. Ngayon, ang aking mga laman loob ay natatakpan ng gininto ang kinang. Ang mga cipher na nakapaloob sa Divine Bone ni Ymir ay patuloy na binabago ang aking katawan na parang di nadalisay ang aking laman. Lumabas si Alex sa balat ng itlog at hinawakan ang kanyang mukha, mabilis na napagtanto na hindi siya komportable. Hindi lang mukha niya kundi isang matigas na shell layer din ang tila balot sa buong katawan niya. Ito ay dahil nang ang kanyang katawan ay sumanib sa Divine Bone ni Ymir, maraming dumi at dumi ang napilitang lumabas sa kanyang katawan.
Ang ilang dugo at buto na may mababang kalidad ay inalis pa sa kanyang katawan na bumubuo ng makapal na patong ng laman at mga langib ng dugo sa ibabaw ng katawan. Napaka hindi komportable. Mag-shower muna ako. Hindi niya nakita ang Mystic Maiden o Ins ngunit nakita niya ang nakasulat na mensahe ng bato sa lupa. Kaya alam niyang bumalik sina Mystic Maiden at Ins sa loob ng dating spell formation. Ngayon, sakop pa rin ng 72 Heavenly Immortal Slaying Formation ang buong hanay ng sinaunang lungsod ng Atlantis at siya. Siyempre, ito ay dahil sa takot ni Mystic Maiden na si Alex ay makatagpo ng panganib dito kapag nabawasan ang saklaw ng spell formation. Mabilis na lumabas si Alex sa spell formation at nahulog sa tubig. Unti-unti niyang nilinis ang mga langib ng dugo sa kanyang katawan. Noong naliligo siya, may natuklasan siyang problema. Malapad ang suot niya sa hindi malamang dahilan, lalo na ang bewang ng pantalon niya na mukhang mas makapal. Nang tingnan niyang mabuti ang kanyang mga kamay, napabuntong hininga siya. Itong mga kamay. Ito ba ang aking mga kamay? Masyado silang maliit, tama ba? Hindi makapaniwalang tiningnan ni Alex ang kanyang mga kamay dahil dalawang sukat ang mga ito kaysa sa normal niyang mga kamay. Pagkatapos nagmamadali siyang tumingin sa kanyang mga paa, binti, at lalo na sa pondiya. Nako! No wonder naramdaman niyang malaki ang pantalon. Kabanata 2411. Hindi naman sa lumaki ang pantalon niya kundi lumiit siya. Nagmamadali siyang naglabas ng salamin sa storage ring na lalo pang nawala ng magawa ng tingnan niya ito. Ang walang bahid na mukha na ito ay tila mas bata ng 12 taon. Gayunpaman, ang problema ay hindi siya masyadong matanda noong una. Matapos isaalang-alang ang lahat, siya ay 26 o 27 sa pinakamaraming. Ang nangyari, siya ay naging mas bata ng 12 taon ng bigla, tila isang bata na 13 o 14. Higit sa lahat, ang mukha na ito ay mukhang napakapinong at pinong may ulo ng itim at malambot na buhok. Kamukang kamukha ito ng isang babae. Lagot ako. Mystic Maiden, the asterisk man it. Isa kang troll talaga. Paano niya makikilala ang mga kababayan niyang ganito ang hitsura? Nakakatakot din ang nagsasalitang boses. Makalipas ang kalahating oras, sumugod siya sa spell formation at natagpuan ang Mystic Maiden at Ins. As expected, naging laughing stock siya saglit. Oh my God! Ikaw si Alex Rockefeller. Hindi ka maaaring maging anak ni Alex Rockefeller, anak, tama ba? Tingnan mo itong balat. Ito ay mas makinis at mas maislan kaysa sa akin. How dare you say hindi ka babae? Bilisan mo, tawagin mo akong tita. Tuwang-tuwa si Ins. Sa pagtingin sa malamanika na si Alex, halos nabawasan ng matinding sama ng loob nito sa kanya. Kasalukuyan siya ay kinurot ang kanyang malabata at maislan na mukha, tumatawa sa kanyang ulo. Kinagat ni Alex ang kanyang mga ngipin. Nang makita niya ang walang katapusang kagalakan nitong tingin, nagngangalit siya sa galit. Bigla niyang inabot ang kanyang kamay at marahas na hinawakan ang nanginginig na masa niya habang sinasabi niya, naniniwala ka ba na ang isang babaeng tulad ko ay maaaring mabuntis ka ng quadruplets? Arg! Nanigas ang katawan ni Ins, nagyelo ang kanyang mga ekspresyon. Halos wala na siya sa sarili. Ang matapang nakasuklam-suklam na ito, sa kanyang sorpresa, ay naglakas loob na salakay ng lugar na ito sa kanya at maaari pang ang magbitaw ng mga masasamang salita. Paano ito naging isang bata? Isa lang itong demonyo. Ang Mystic Maiden of the Nine Heavens ay nagsalita at nagtanong tungkol sa sitwasyon pagkatapos sumanib sa Divine Bone ni Ymir. Tinitigan siya ni Alex at sinabing, mula ngayon, kailangan mo na akong tawaging Big Bro. Ikaw ang little sister ko. Sa impyerno kasama ka. Saway ng Mystic Maiden. Labis ang hinanakit ni Alex. Sinong nagsabi sa iyong lokohin mo ulit ako? Alam mo bang matagal na itong magiging ganito? Paano ako makakalabas at makakatagpo ng mga tao sa ganitong estado? Paano ako makakauwi? Nai-imagine niya nahahagalpak ng tawa sina Waltz at Maya matapos makita ang itsura niya ngayon. Nakangiting sabi ng Mystic Maiden, mukhang disente ang itsurang ito. Paano ito? Tatanggapin kita bilang kapatid ko.
Maaari tayong maging sworn sisters at maging isang pares ng besties sa hinaharap. Pakiramdam ni Alex ay parang sisubog na ang kanyang isip. Tanggapin mo ako bilang iyong nakababatang kapatid na babae, aking asno. The hell with the besties. Kung magagalit ka sa akin, ibubuntis din kita ng quadruplets. Mukhang walang magawa ang Mystic Maiden. Sa tingin ko kailangan mong turuan ng leksyon. Isinaaktibo niya ang paghihigpit ng kontrata at inilapat ito kay Alex. Pagkatapos sumugod siya at binugbog siya ng sunod-sunod na suntok at sipa. Inirampa niya ang kapangyarihan ng spell formation at nagpakawala ng sunod-sunod na kidlat tumama sa kanya hanggang sa hindi siya nasaktan. Lihim na nagpupuyat ang Mystic Maiden. Pagkatapos ng pagsasama sa Divine Bone ni Ymir, ang paglaban ng taong ito laban sa kontrata ay naging mas malaki. Kung magpapatuloy ito, maaaring ganap na hindi wasto ang kontrata. I better use it less next time, baka mapansin ng lalaking ta. Gayunpaman, ang maliit na minion na ito ay talagang nararapat na bugbugin. How dare he say na ibububuin niya ako ng quadruplets? Sa tingin niya ba ay baboy ako? Bam! Pinakawalan ni Alex ang pinakamalakas na suntok ng Dragon Toss Punch at tumama sa lupa. Ang malawak na lugar sa lupa ay bumagsak ng buo. Ang lakas na nakapaloob sa suntok ay hindi bababa sa 3 beses na mas malakas kaysa dati. Bukod dito, ang Divine Bone ni Ymir ay nagpatuloy sa pag-activate ng mga epekto nito. Pakiramdam niya kapag may nakilala siyang muli sa immortalization, matapang niyang matatalo ang taong iyon sa pamamagitan ng suntok ng hindi man lang gumagamit ng Heaven Flipping Seal. Pinakawalan ni Alex si Pixie makalipas ang 2 araw. Pagkatapos ay tumalo ng grupo sa likod ng Payteng tumawid patungo sa kabilang panig ng walang katapusang dagat. Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 2412. Si Richie. Sa Rockefeller Manor sa California. Dagendong. Isang marahas na dagendong ang maririnig. Isang dagendong na bumabalot sa walang katapusang sakit at poot, ito ay kasing lakas ng isang hayop hanggang sa ang buong bahay ay nanginig. Maririnig pa nga ang mahinang pagbangga ng mga kadena na bakal. Naulit na naman ang pag-atake. Ano ang dapat nating gawin? Ito ay nagiging mas malala sa bawat oras. Kahit na ang Immortal Locking Bed ay hindi na siya mapipigilan pa. May iba pa bang paraan? Napuno ng pagkabalisa ang mga mukha ng pamilya ng Rockefeller. Napaluha pa si Brittany Rockefeller at nagdilim ang kanyang paningin. Untik na siyang mawala ng malay. Ang nagpalabas ng mga dagendong na iyon ay walang iba kundi ang ama ni Alex, ang kanyang asawang si William Rockefeller. Mula nang siya ay bumalik, ang kanyang isip ay nalilito at ang lason sa kanyang katawan ay sumiklab paminsan-minsan. Dati itong sumiklab ng isang beses bawat ilang araw ngunit umabot na sa antas ng pang-araw-araw na pag-atake. Minsan, ang mga pag-atake ay naganap kahit ilang beses sa isang araw. Sa tuwing nangyayari ang pag-atake, siya ay umuungal at nagiging sobrang agresibo. Hindi lang siya sisalakay sa iba kundi sasaktan din niya ang sarili niya. Dahil sa kawalan ng pag-asa, nakahanap si Jade Benmore ng isang uri ng kakaibang sinaunang bagay na tinatawag na Immortal Locking Bed upang ikulong si William ng puwersahan. Huwag ka nang maghanap, nanay. Samahan kita mamasyal sa labas. Isang babaeng mukhang lumabas sa isang painting ang umalalay kay Brittany at sinubukan siyang hilahin palayo. Ang babae ay si Waltz Floor, ang inaanak ni Brittany. Sa katunayan, sa kaibuturan, malinaw na alam ng lahat na siya ang manugang na babae ng pamilyang Rockefeller. Umiling si Brittany. Ayos lang. Kakayanin ko pa. Sasamahan ko siya dito. Sasagutin ko lahat ng sakit niya. Nang makita ni Waltz ang determinasyon ni Brittany, alam niya na walang paraan para mapalayo siya. Sa gilid, kinausap ni Maya si Cheryl, tinanong kung pwede niyang kontakin si Alex. Batay sa kasalukuyang sitwasyon, ang fairy doctor man o si Cheryl o ang dating immortal doctor na si Gilherm, wala silang magagawa sa sakit ni William. Pagdating sa makabagong gamot, hindi man lang nila malaman ang pinagmulan ng lason. Mukhang nanlulumo, umiling si Cheryl.
I've tried many ways, pero hindi ko siya makontak. Hindi lamang isang panig ang gayong koneksyon, hindi rin ito batay sa aking kalooban. Besides, mayroon akong foreboding. Tumingin si Maya kay Cheryl nang makita sa kanyang mga mata ang pagtataka at pagkataranta. Anong klaseng pag-iisip? Hindi rin ako masyadong sigurado. Ngunit sa tuwing nagsasagawa ako ng ganitong uri ng koneksyon, kahit papaano ay nararamdaman kong may sumubaybay sa akin. Ito ay maaaring hindi magandang bagay. Ang mga kasangkot lamang ang makakaunawa sa pakiramdam na ito. Tulad ng pagkabalisa ng grupo ng mga tao sa Rockefeller Manor, pumasok ang isang binata. Siya ay walang iba kundi ang dating ace chieftain ng underworld ng Thousand Miles Conglomerate, ang Asher Storm. Kamakailan, ang lakas ni Asher ay mabilis na lumago. Gayunpaman kung ihahambing kay Waltz, nanatili siyang malayo. Matagal nang naging Golden Core Cultivator si Waltz, samantalang si Asher ay isa ring quasi-grandmaster. Kung maabot ni Asher ang pagiging quasi-grandmaster bago makilala si Alex, tatawa siya hanggang sa magising siya mula sa kanyang panaginip. Isa itong tagumpay na hinding-hindi maaabot ng hindi mabilang na mga tao sa kanilang buhay, at tahimik lang siyang napabuntong hininga pagkatapos tingnan ang mga kababaihan sa pamilyang Rockefeller. Waltz, bumalik na si Clay Ember. Pulong ni Asher kay Waltz. Ha? Talaga? Ang mukha ni Waltz na malungkot sa loob ng maraming araw ay nagpakita ng isang pambihirang pahiwatig ng kagalakan. Siya, Asher, at Clay ay pinalaki ni Lex Gunther mula pagkabata, kaya maganda ang kanilang relasyon. Hindi man sila biological na magkapatid, nalampasan niyon ang ugnayan nila. Ngunit sa lalong madaling panahon, napansin ni Waltz ang kakilakilabot na hitsura ni Asher at ang kanyang puso ay bumilis. Kaya naman tinanong niya, ano ang mali? May nangyari ba? Sumagot si Asher, ang kasalukuyang Clay Ember ay ibang-iba sa dati. Malalaman mo kapag nakita mo na siya. Tinunot ni Waltz ang kanyang curvy brows. Kabanata 2413. Matapos makipag-usap kina Brittany, Maya, at sa iba pa, sinundan niya si Asher palabas ng Rockefeller Manor bago tumalon sa Lamborghini at nagmaneho papunta sa Hells Angels. Wala pang 20 minuto, pumasok si Waltz sa entrance ng Hells Angels at nagkataong nakita niya si Clay sa makalumang upo ang kahoy na may 4 na subordinate na nakatayo sa tabi niya. Nakasuot ng maasol na puting damit, isinuot niya ang kagandahan ng isang sinaunang Grandmaster. Clay Ember. Sa katunayan, si Waltz ay maaaring ituring na kapatid ni Clay na nawalay sa loob ng ilang taon. Gayunpaman, natuwa siya nang magkita silang muli ngayon. Kanina, sinabi ni Asher na malaki ang pinagbago ni Clay sa malungkot na mukha, kaya naisip niyang may nangyari na kay Clay. Ngunit sa isang sulyap, naniwala siya na mahulaan niya ang nakatagong katotohanan. Ito ay dahil ang paglilinang ni Clay ay nasa napakataas na antas. Tahimik lang siyang nakaupo doon, ganoon na lang, ngunit naglabas siya ng isang napakakapal na aura na siguradong madudurog ang mga Grandmaster. Bukod dito, naramdaman ni Waltz ang malakas na pamimilit kay Chi. Kaya naman si Clay ay pumasok sa hanay ng mga magsasaka at ang kanyang antas ng paglilinang ay malamang na hindi mababa. Sa simula ay maaaring madaig ni Asher si Clay. Gayunpaman, dinurog siya ni Clay. Hindi, nadurog siya ng mga nasasakupan ni Clay kaya malamang na hindi siya komportable. Waltz. Nang makita ni Clay si Waltz, tumayo din siya at nakita sa mukha niya ang nakakalokong ngiti na iyon na may kakaibang kahulugan. Ilang taon na niyang hindi nakita si Waltz. Ang kasalukuyang Waltz ay mas maganda at kaakit-akit, ang kanyang figure ay mas curvaceous at ang kanyang pag-uugali ay mas disente. Siya ay maaaring ituring na isang top-notch na kagandahan at ang katawan niya ay ilang beses na mas malakas kaysa sa maalamat na golden ratio na katawan. Habang nakatingin si Clay kay Waltz malapit sa kanya, mas lalong naging mapausok ang kanyang mga mata sa unti-unting pagtaas ng kakaibang pagnanasa. Nang magtama ang mga mata ni Waltz, naramdaman niyang may mali. Kaya sinadya niya itong sinipa at sinabing, anong ginagawa mo? Parang lumilipad ang iyong mga mata. Lumabas ka ng ilang taon. Sinusundo mo ba ang mga babae kahit saan sa labas? Nasuruan ka ng masamang halimbawa. Nakangiting sabi ni Clay, paano ko magagawa iyon?
Waltz, mayroon akong isang magandang babae na tulad mo na naghihintay sa akin sa bahay kaya paano ako makakalabas at mamuhay ng kahalayan. Waltz, ang aking nakababatang kapatid na babae, ako ay tungkol sa iyo. Lalong namangha si Waltz dahil hindi na sinasabi ng naunang play ang mga ganoong salita. Aniya, Bro Ember, talagang sinundan mo ang mga masasamang halimbawa. Talagang nagsalita ka sa akin, ngunit ako ang iyong nakababatang kapatid na babae. Nagulat siya nang hinawakan ni Clay ang kamay niya. Waltz, seryoso ako sa'yo. Kahit kailan hindi kita tinuring na kapatid. Tinatrato kita bilang isang babae. Gusto kitang pakasalan. Simula ngayon, asawa ka na ni Clay Ember. Ha? Gulat na gulat si Waltz kaya dali-dali niyang itinulak si Clay. Baliw ka ba? Mariing sinabi ni Clay, hindi ako baliw. Ako, si Clay Ember, ay matagal nang hindi na ako ang dating ako. Kung sasabihin kong papakasalan kita, talagang kakayanin ko. Napakunot noo si Waltz at napaatras, mukhang natulala. Saway ni Asher, Clay Ember, stop joking around. May in-law na si Waltz. Ano? Nang marinig iyon ni Clay, agad siyang napatalon at mukhang nagtataka at namilipit. Ang walang pakialam na kilos ng isang Grandmaster kanina ay nauwi sa selos at pagkadismaya sa iba't ibang ekspresyon ng sabay-sabay. Waltz, kasal ka na. Ang kanyang tono ay unti-unting naglabas ng isang napakalamig at nakakatakot na aura. Oh, hindi ko pa natatanggap ang certificate pero malapit na. Haha. Bro Ember, huwag kang mag-alala. Kapag may kasalan ako mamaya, siguradong padadalhan kita ng imbitasyon. Ikaw ang aking pangalawang kapatid, isang miyembro ng aking maternal family. Dahil wala na ang aming foster father, you're my senior. Ipaghahain kita ng toast. Si Clay ay mukhang galit at bulat na bulat. Tila malapit na siyang sisubog sa galit. Napatingin si Asher sa kanya at tinaas ang gilid ng bibig niya habang halos matawa. Biglang sinipa ni Clay ang makalumang upo ang gawa sa kahoy at tinitigan si Waltz habang sumisigaw, give me a toast, may asterisk sa. Anong klaseng she asterisk city marriage ito? Hindi ako sang-ayon. Kung gusto mong pakasalan ng isang tao, maaari mo lamang akong pakasalan. Sa buhay na ito, maaari ka lang maging babae ko, si Clay Ember. Sino ang iyong kasintahan? Tawagan siya at hilingin sa kanya na automatikong sumuko sa iyo. Kung hindi, mapupunta lang siya sa impyerno. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 2414. Si Waltz ay galit na galit kay Alex kaya hindi niya binago ang kanyang isip hanggang sa dulo ng mundo. Sa gulat niya, nasabi ni Clay ang mga ganoong salita. Kahit na kapatid niya ito, hinding-hindi iyon papayagan ni Waltz. Clay Ember. Galit na galit si Waltz dahil nanlamig ang kanyang magandang mukha. Kung magsasabi ka pa ng ganito, titigil na tayo sa pagiging magkapatid. Sa buhay ko, isang lalaki lang ang gusto at mahal ko at iyon ay si Alex Rockefeller. Ikaw ay imposible. Si Clay ay nasunog sa selos. Sa pagitan mo at niya, nawala mo na ba ang iyong virginity? Medyo hindi natural ang hitsura ni Waltz sa harap ng napakaraming tao, ngunit pagkatapos ay lantaran niyang inamin. Hindi ka ba nagsasalita ng kalokohan? Hindi kaya nagagawa ko lang ang gawaing iyon sa panahon ng pagtatapos ng kasal. Ako ba, si Waltz Floor, ay may kaunting kagandahan. Nang sabihin niya ang mga salitang iyon, nakaramdam siya ng galit ngunit nakakatawa. Noon, ibinigay niya ang lahat sa kanya, ngunit ang walang kwentang Alex na iyon ay pinatawad siya ng mga dahilan at tinanggihan siya alang-alang sa babaeng iyon, si Dorothy Essex. Hanggang sa kalaunan, nagawa lang niya ang gawain sa tulong ni Maya. Sa kanyang mga mata, tila wala siyang gaanong kagandahan. Mukha siyang kaakit-akit habang nagpapakita ng kaligayahan. Gayunpaman, ito ay matinding panunuya sa mga mata ni Clay. Pagkatapos ng ilang pagbabago sa kanyang ekspresyon, sinabi niya, wala rin akong pakialam doon. Anyway, ngayong bumalik ako, ikaw na lang ang magiging babae ko. Tatapusin natin ang kasal ngayong gabi. Hindi na nakapagpigil si Asher. Clay Ember, huwag ka nang masyadong lumayo.
Kung hindi, mamamatay ka nang hindi mo alam kung paano ka mamamatay. Ginawa niya ito para sa ikabubuti ni Clay. Si Alex ba ay isang taong madaling buluhin? Kahit nawala si Alex sa bahay, sinumang babae na casual na lumabas sa pamilyang Rockefeller ay hindi isang ordinaryong karakter. Natatakot siya na masampal ng mga kababaihan ng pamilyang Rockefeller si Clay hanggang sa mamatay kung ipagpapatuloy niya ang gulo dito. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon, pagkasabi ni Asher ay lumapit si Clay sa kanya at sinipa siya ng malakas sa tiyan. Boom! Tarat-tarat! Dama po ang katawan ni Asher sa dingding, sumasabog sa makapal na konkretong pader. Isang steel bar ang biglang tumagos sa tiyan ni Asher, dahilan para duguan ito. Natigilan si Waltz. Hindi niya pinangarap ang ganoong eksena noon. Magkapatid sila. Clay Ember. Sinampal ni Waltz si Clay sa mukha dahil sa galit nito. Kakaiba ang nararamdaman mo sa akin. Hindi na ikaw ang Clay Ember na kilala ko. Umalis ka dito. Ayokong makita ka ulit. Sumugod siya at hinugot ang steel bar sa tiyan ni Asher bago siya pinakain ng pinakamahusay na healing pill. Namumula ang kanyang mga mata habang nag-aalalang nagtanong, Asher, kumusta ka na? Ikanaway ni Asher ang kamay at umubo ng 2 beses. Ayos lang ako. Sobrang nahihiya lang ako. Sinabi ni Waltz, ipapadala kita sa Rockefeller Manor. Si Cheryl ay may mahusay na medikal na kasanayan at magiging maayos ka sa lalong madaling panahon. Gayunpaman, pinigilan sila ng mga nasasakupan ni Clay at pinigilan silang umalis. Napatingin si Clay kay Asher. Asher Storm, mahina ka talaga at isang kapatid na babae gaya ng dati. Hindi ba ito ay isang maliit na butas? Ano ang lahat ng kaguluhan? You guys can't go anywhere now dahil may isa pang bagay na hindi ko pa na-announce. Tinikimkim na ngayon ni Waltz ang matinding Cap-A-ton sa kanyang puso. Si Clay, na itinuring niyang kapatid, ay naging ganito. Labis ang kanyang pagkadismaya sa kanya. Ano pa ang gusto mong ipahayag? Hayaan mo akong sabihin sa iyo. Mula ngayon, hindi ka na miyembro ng Thousand Miles Conglomerate. Mangyaring alisin ang iyong mga lapdog at umalis dito ngayon din. Ungol ni Waltz. Sino ang tinutukoy mong lapdog? Kabanata 2415. Galit na galit ang ilan sa mga nasasakupan ni Clay. Bawat isa sa kanila ay may sumisikat na aura na nagpapakita ng kanilang mga antas ng paglilinang. Natigilan si Waltz. Mayroon silang napakalaking halaga ng enerhiya ng dugo na maaaring magpapataas ng palpitations. Kumbaga isa siyang Golden Core expert pero ganito pa rin ang pakiramdam, what more Asher? Untik na siyang mawala ng malay sa sobrang pressure ng pamimilit. Napatras lamang ang mga nasasakupan matapos iwagayway ni Clay ang kanyang kamay. Asher, Waltz, pumunta ako dito sa pagkakataong ito sa ngalan ng Homan Technology upang makakuha ng Thousand Miles Conglomerate, sabi niya nang walang pakialam. Ang Thousand Miles Conglomerate ay pag-aari ng aming foster father pagkatapos ng lahat at namamagitan ako sa binibini ng Homan Technology sa ngalan mo. Bibigyan kita ng $100 bilyong para sa pagkuha na ito, sapat na para sa iyong paggasta. Si Waltz ay nagngangalit ang kanyang mga ngipin sa sobrang lakas na halos mabali ang ilan sa mga ito. Ilang taon na ang nakalilipas, ang Thousand Miles Conglomerate ay nagkakahalaga ng $1 trillion sa merkado. Pagkatapos sumali sa kanila ni Alex, ang Thousand Miles Conglomerate, Lush Cosmetics, at Rockefeller Group ay sumali sa isang malalim na pakikipagtulungan. Si Alex lalo na ay nagbigay ng recipe ng tableta na tumulong sa Thousand Miles Conglomerate sa pagkuha ng isang malakas na tagumpay sa larangan ng parmasyutiko. Sa kasalukuyan, dahil sa recipe ng tabletang iyon lamang, maaari silang kumita ng higit sa $100 bilyong sa isang taon mula lamang sa mga patent ng pagmamanupaktura. Gayunpaman, itong Homan Technology o kung ano paman ay nagtatangkang makakuha ng Thousand Miles Conglomerate na may $100 bilyong. Wala bang pinagkaiba iyon sa daylight robbery? Imposible. Sinusubukan mo kaming pagnakawan. Ungol ni Waltz. Tama iyan. Sa panimula ito ay isang pagnanakaw, Waltz. Sabi ni Clay. Ito na ang pinakamalaking konsesyon para sa binibini na maglabas ng $100 bilyong.
Alam mo ba kung magkano ang nagastos natin para makuha sina Samson, Hasbro, at Alimama? Nakuha mo silang tatlo. Tama iyan. Gumastos kami ng $3 sa kabuuan. $1 para sa bawat kumpanya. Imposible. Dapat maniwala ka sa akin. Hindi mo alam ang lakas ng Homan Technology. Nasa likod nito ang Ancient Moon Conglomerate ng pamilya Hancock. Ang Ancient Moon Conglomerate ay nakakapagtaka sa mga ordinaryong tao, ngunit naniniwala ako na narinig mo na ito. Maaari akong magbunyag ng isang piraso ng balita. Ang Homan Technology ay nagtatag ng pakikipagtulungan sa mga sagradong gintong bundok. Kung hindi ka sumasang-ayon, ang lahat ng sasalubong sa iyo ay magiging dead end. Ang mga sagradong gintong bundok. Parehong natigilan sina Waltz at Asher. Olympus Golden Mountains ba ang tinutukoy mo? Di ba sabi nila lobo lang ang lumabas? Pagwawasto. Pulalas ni Clay. Iyan ang banal na tribo. Ang $100 bilyong ay maayos. Kung madilim ang kanilang mga puso, mawawalan kayo ng buhay. Nagalit si Asher sa kasalukuyang anyo ni Clay. Hindi ko talaga inaasahan na ikaw, Clay Ember, ay naging lapdog. Tapos tumalikod ka pa at humarap muna sa amin habang sinasabi ang mga magarbong salita. Walang hiya ka lang. Para sa kapakanan ng ating mahabang taon na kapatiran, hayaan mo akong magbigay sa iyo ng isang payo. Umalis dito ngayon din at huwag na huwag isipin na subukang kumuha ng 1,000 Miles Conglomerate. Kung hindi, pagsisisihan mo ito. Hindi mo kayang saktan ng nasa likod ng 1,000 Miles. Wow! Punong-puno ng paghamak si Clay. Walang sino man ang kayang buluhin ko sa mundo. Hindi ba ang 1,000 Miles ay pag-aari ng aming foster father? Ngayong wala na ang kinakapatid na ama, ang 1,000 Miles ay pag-aari nating tatlo. Sino pa ang lalabas sa likod ng mga eksena? Sinabi ni Asher, ang nasa likod ng 1,000 Miles ay ang asawa ni Waltz, ang Rockefellers. Nang marinig iyon ni Clay, muli siyang nag-init. Matapos maglibot sa mga bahay, ang 1,000 Miles ay talagang kabilang sa pamilyang Rockefeller at nasangkot sa kanyang karibal sa pag-ibig. Ang Rockefeller Family, tama ba? Ayos. Iniling ni Clay kay Waltz na tawagan ang pamilyang Rockefeller at agad na lumapit kay Alex. Matapos malaman na wala si Alex sa California, mabangis na sinabi ni Clay, bibigyan kita ng 3 araw. Dapat mong sabihin sa Rockefellers na lumapit at lumuhad dito sa Hells Angels sa loob ng 3 araw o aalisin ko ang 1,000 Miles Conglomerate ng walang kondisyon at sisirain ang pamilyang Rockefeller sa lupa. Hindi na magkakaroon ng pamilyang Rockefeller sa balat ng lupang ito. Pagkatapos magsalita ni Clay, kinuha niya ang kanyang mga tao at umalis na mayabang. Si Richie. Sa sandaling ito, ang walang katapusang dagat. Upang pilitin si Alex na sumanib sa Divine Bone ni Ymir sa lalong madaling panahon, pinilit ni Mystic Maiden si Alex na tumalon mula sa likod ng Payteng at sundan ang Payteng. Bukod dito, naakit pa niya ang mga undead na demonyong hayop paminsan-minsan upang payagan si Alex na harapin silang mag-isa. Sa daan, pinatay niya ang bawat undead na demonyong hayop na tumatawid sa kanyang landas. Gayunpaman, sa sorpresa ni Alex, nakakita siya ng isang lugar na katulad ng spatial corridor sa panahon ng massacre ngayon. Sa kanyang sorpresa, siya ay direktang lumitaw sa lupa pagkatapos ng aksidenteng pagdaan dito. Ito ay pamilyar din lalo na sa isang sulyap. Noong siya ay sinipsip sa undead territory, hindi ba ito ang teritoryo ng lahing Elven? Tawag. I-Freak. I-Click. I-Subscribe kwentong nobela. Kabanata 2416. Nagulat si Alex. Masyadong nakakaloka ang biglaang pagkikita. Nasa gitna lang siya ng Endless Sea at sa isang kisap mata. Bumalik siya kasama ang mga pixies. So ibig sabihin, wala pang 2 araw ang layo ko sa Amerika. To think na halos kalahating buwan na sila sa Endless Sea. Gayunpaman, ayon sa Payteng na iyon, mayroon silang hindi bababa sa 2/3 ng paglalakbay na natitira. Ito ay isang shortcut sa pagitan ng Kaparangan at Amerika. Ang Mystic Maiden, Inns, at ang iba pa ay nasa Endless Sea pa rin.
Nang makabawi si Alex sa kanyang kalmado mula sa pagkabigla, hindi nagtagal ay nabagabag siya sa kasalukuyang sitwasyon. Siya ay aksidenteng nakapasok sa isang sinaunang lugar habang nakikipaglaban sa mga undead na hayop. Siya ay nalilito noon dahil milyon-milyong mga hayop ang nakapaligid sa kanya noong panahong iyon at walang labasan. Gayunpaman, may kakaibang nangyari sa insidente. Para bang isang mystical force ang nagpatigil sa mga halimaw sa kanilang mga landas, pinapanatili silang malayo. Nasa kritikal na sitwasyon siya noon na umaakit ng ilang malalaking kaaway. Kung hindi siya nag-iingat, napatay na siya. Nakakaistorbo at gulo ang Mystic Maiden na iyon. Hindi maiwasang mapaisip ni Alex. Sa kagyat na sandaling iyon, maaari lamang siyang sumugod sa lugar kung saan tila umiiwas ang mga hayop. Sa kanyang pagtataka, ito ay isang lagusan na nagdala sa kanya kung nasaan siya ngayon. Buti na lang at walang halimaw na sumunod sa kanya. Mukhang wormhole ito. Naisip ni Alex habang kumukuha siya ng ilang healing pills mula sa storage ring. Pagkatapos ay kumuha siya ng ilang prutas ng langit na batas at nilamon iyon. Ngayon lang siya nasaktan ng husto sa laban, lalo na ng dalawang higanteng hayop na iyon. Sila ay mga demonyong alimango. Napakalakas ng kanilang malalaking kuko na halos mabali ang baywang ni Alex. 2 beses din nabutas ang dibdib niya na sumakit sa gilid ng puso niya. Kung hindi niya tinatakan ang kanyang mga ugat ng mystic art, kinironggan ang kanyang mga sugat gamit ang chi energy, at patuloy na nagsagawa ng Art of Zarviko, patay na siya ngayon. Napaupo siya sa sahig habang nakakross ang mga tuhod at nakatutok sa pagpapagaling sa sarili. Hindi maikakailang makapangyarihan ang Divine Bone ni Ymir. Kahit isang maliit na bahagi lang ay nakatulong sa kanya ng malaki. Habang hinihigop niya ito, ang antas ng kanyang kapangyarihan at katawan ay bumuti ng husto. Ang pagsusuri mula noon ay isang pagmamaliit habang nagsasanay siya mula sa mga laban at ang epekto ng Divine Bone ni Ymir ay umuunlad, ang kanyang mga kapangyarihan ay hindi bababa sa 10 beses na mas malakas ngayon. Bukod sa isinantabi ang kanyang bilis at lakas, ang kanyang mga kakayahan sa pagbawi ay kahanga-hanga rin. Halimbawa, ang kanyang puso ay gumagaling sa nakikitang bilis ngayon, gayon din ang mga butas sa kanyang dibdib. Kung makakita ng ganitong eksena ang mga taga-ospital sa Wasteland, aatakihin sila sa puso. Mystic Maiden, you did something decent for once. Sa banal na buto ni Ymir at kalahating buwang pagsasanay, ang kanyang kapangyarihan ay bumuti ng husto. Tama si Ins. Ang mga puwersa ng Budismo ay isang mamamatay na kasangkapan laban sa mga demonyong hayop. Umasa siya sa pamana ni Saitagarbha sa daan. Ngayon, maaari na siyang mag-imbento ng mga bagong kasanayan sa naturang pundasyon. Kaya't pinagsama niya ang banal na kapangyarihan sa Dragon Toss Punch at pinangalanan itong Body's Dragon Toss. Sa kabilang banda, ang pagpatay sa mga demonyong hayop ay nagbigay sa kanya ng isa pang pakinabang dahil nakakakolekta siya ng malaking halaga ng banal na kapangyarihan. Umaapaw ang gintong lawa sa kanyang katawan. Ang banal na kapangyarihan na kasalukuyang taglay niya ay hindi nasusukat, ang lawa ay naging isang gintong dagat. Sa makatuwid, gumamit siya ng maraming divine power sa Requiem Clock, inayos ito at ginawa itong mas malakas. Oo, Alex. Habang ginagamot ni Alex ang kanyang mga sugat, may nagsalita. Ito ang tool spirit ng Persephone's Folly Bridge, ang babaeng maitim na puso. Till then.